Oh, that's actually a good question. As someone who is working in this industry for 5 years, actually, ngayong panahon na to, more on technology na tayo. So, as a beginner, there are actually 6 essential skills that should have that are the first one, of course, this is one of the important skills that everyone should have is yung research skills. So, ano nga ba yung research skills? Ayun yung pagkakaroon mo ng skills na magaling ka mag-search. Ano ba yung mga dapat or kailangan ng student mo, ng mga agents mo. Like, ayun, kay Mr. Cordara. Diba? Parang before, wala naman siyang ganun ginagamit na mga ways kung paano magturo. Pero ngayon, dahil nga sa marunong na siya na ano yung skills niya doon enhance, so nagpapalit na rin siya ng iba't ibang website para mag-teach niya ng mga students niya. Tapos nakakapag-search pa siya ng mga model na way para makapagturo ng maayos. So, yun, research skills, diba? That is the first one. So, next is communication skills. After research skills, you should master the essential skills, which is communication skills. Of course, as a teacher, diba? Dapat marunong tayong makipag-usap sa mga students natin na community natin na maayos sa mga information na inaano natin, hindi natin talaga. So, like for example, yung ginagawa ko kapag nag-class ako. Hello, good morning class. Today we will going to discuss about masonry. So first, before we proceed with our topic, let's have our motivational. Inside ng voice, tapos yung hindi sinigi. So, syempre, as a singer, hindi naman pwede tayo lang yung salita ng salita. We should know how to listen with our trainees or with our students. So, dapat nag-a-assign ng questions to know what are the clarifications that they need or if they have a questions or if bibigyan sila ng idea nila. For your participation on our motivational game, so, what do you think our topic for today based on our motivational game or energizer? So, number 3, you have your organizational game. Like, yung Magnon Yes. Yes, Magnon Yes, kapag mapapansin mo, papasok din dito sa office. Ano siya, maaga siya lagi siyang on-time. That is one of the example of organizational skills kapag kamali na kapag-manage. Kahit na sabihin na meron kang ganun skills. So, meron din is interior organized person sa critical thinking, marunong ka, problem solving, marunong ka. Also, yung mga need mong gawin, yung mga important things na need mong gawin, nagagawa mo sa properly. Number 4 is adaptability. Kay Ma'am Nunez pa rin, bigit Ma'am Nunez. Diba? Kung makikita mo kapag nag-discuss siya, gumagamit pa siya ng laptop. Gumagamit na siya ng laptop, which is before, nandun pa rin siya sa dating way ng pagtuturo. Pero ngayon, marunong na siya gumamit ng laptop, na-attend niya yung gano'n. Siyempre, nag-online class tayo after pandemic. So, mas ano na siya, mas natuto siyang gamit ng technology. And of course, pag sa adaptability, hindi lang yung tawag ito, nature ng work yung na-adapt mo. Pati yung mga dapat gamitin or tools kapag nagtutusok ka or sa tools dun sa mismong work mo.
So, ayun yun. Marunong siyang gumamit ng technology and then before, marunong siyang mag-adjust sa environment. Ang prescribed skill is usually tech proficiency. That marunong kang gumamit. Tulad nito, marunong kang gumamit ng laptop, marunong kang gumamit ng mga apps na kailangan mo sa pagtuturo, like Canva, PowerPoint presentation, like Google Meet, Google Classroom, that marunong ka nun. Kasi, ayun yung essential skills ng trainer na dapat ma-master mo since online class tayo. Dapat marunong kang gumamit ng mga technology, of course. And lastly, ayan, number 6, I think meron ka na nito, curiosity. Since you asked me about the essential skills that trainers should have, that marunong magtanong. Marunong magtanong si trainer kung ano yung dapat niyang matutunan. Also, of course, since bago ka pa lang dito, yung culture dito is gusto mong matutunan kung ano ba yung nature ng culture. So, nakakatuwa dahil curious ka sa kung ano ba yung dapat mong matutunan or malaman at